pag-usapan naman po natin ito. Ito NBI, ito ayon po ito sa NBI mga pre, NBI confirms Sara Duterte's visit to Madriaga, Teves in jail. Ayan, so kumpirmado po na si Sara Duterte, binisita po si Teves at itong si Madriaga sa kulungan. Nakakapagtaka lang, bakit sabi ni Remulla ay hindi na po bumisita itong si Sara Duterte? Diyan pa lang wala na. Halata na po ang pagka-DDS ni Remulla. Yung mga Remulla na yan. Wala na, halata na po. NBI, saan po ba kayo maniniwala? NBI o kay Remulla? Sino yung nagsisinungaling? Si Remulla ba? O NBI? Sino yung sinungaling? Yan po yung katanungan dyan. Sino yung nagsasabi ng katotohanan? Wait na. Diba sabi ko nga sa inyo mga pre, halatang halata po ang pagka-DDS ng Remulla na to, diba? DDS na DDS po yung datingan. Ikaw ba naman? Kanino galit yung mga tao ngayon na tinamaan ng utos ni Remulla? Kay PBBM, yung bawal maghubad, which is pabor naman ako doon. Pabor naman ako na bawal talaga mag-inom sa kalsada. No? Pero, pati ba yung nagko-construction, uhulihin nyo? Uhulihin nyo? Dahil nakahubad lang. Ano katangahan yan? Ano katarantaduhan yan? Tapos nung nag-viral na, hindi po agad umaksyon itong si John Vic. Hindi po agad umaksyon. Nagpa-interview pa muna, kumbaga, dahil viral po siya, sinakyan niya yung issue. Naging humble daw siya. Hindi ko po, sorry po, nagkamali ako, bla bla bla. Katarantaduhan. Mali naman talaga eh. Kung seryoso ka po sa iyong, kung seryoso ka sa iyong ginagawa, dapat to the rescue ka agad. Nag-viral ngayon, bukas, asikasuhin mo, puntahan mo na. Hindi mo magpapa-interview ka pa sa media. Diba? Unahin mo muna yung pag-ayos doon sa taong, diba? Natikitan ba yon? Unahin mo yon bago ka magpa-media. Diba? Si Sara Duterte, pinagtatakpan mo. Sabi mo, hindi daw binisita ni Sara Duterte si Madriaga. Edi sino sinungaling? Kanino kami maniniwala? Sa'yo o sa NBI? Alam mo, napakasinungaling mo talaga. John Vic. Diba? Ang kapal-kapal ng mukha mo. Tamo, dahil sa mga ginagawa mo, Pangulo yung napuputukan. Yung mga ginagawa mo dyan, nakapalpakan, si PBBM, sinasalon niya lahat yan. Diba? Pagsisinungaling sa publiko yung ginawa mo. Pagsisinungaling sa publiko. Pinagkatiwalaan ka ng Pangulo tapos wala ka palang silbi. Diba? Kaya kayong mga pre, gusto ko pang magbigay ng maraming komento dito. Kaso, nagigigil ako ba kung ano lang masabi ko. No? Walang action. Si PBBM gustong ipapatay. Walang action. Tahimik lang. Ano yan? Anong drama yan? Naku po, halatang halata, may dugukan DDS. Siguro yung luya lang kayo kay Marcos Sr. Pero kay PBBM, hindi ko nakikita yung pagiging loyal ninyo. Diba? Wala. Trabaho niya, nagsinungaling kayo sa publiko. Baka balak to tumakbo. Sa 2028, susuporta ba kayo ng sinungaling na tao? Mahirap po yan. Kahit po ako, hindi ko gagawin. So kayo, ano reaction dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaction. Ayan. So, proceed po tayo dito. Dito kay Inday na naman, no? Etong si Sara Duterte, ito House panel invites
Sara Duterte to March 25 impeachment hearing. Pero, ano po nangyari? Hindi po dumating si Sara Duterte. Ang kapal-kapal ng mukha mo, Sara Duterte. Matapang ka, no? Tapang-tapangan ka sa mga interview sa'yo ng mga vloggers, di ba? Ng SMNI, kala mo talaga may utak no? Pero, nang ipapatawag na po sa hearing, wala po. Kahit anino po, wala. No? Magparamdaman lang yung kahit anino lang ni Sara Duterte, wala. Oh, anong tawag doon? Sign of guilt. Binigyan ka ng chance, Sara Duterte. Okay? Para sagutin mo yung mga paratang laban sa'yo. Pero hindi ka nagpakita. Halatang guilty ka talaga. Diba? Umiiwas Oh, umiiwas. Yung agila, naging uod. Bakit mo naging uod? Sa sobrang bagal gumalaw, maglakad, hindi nakaabot sa hearing. O baka naman talaga, hindi talaga pumunta. Hindi naman talaga. Diba? Nagdadalawang isip si Sarah, pupunta ba ako? Hindi. Pag pumunta naman ako, ang ina mo, papahiya ako doon. Guilty ako Ha? Wala. Weak. Ito yung totoo weak leader. Oh, yan yung totoo. Diba? So kayo mga pre, ano po yung inyong reaction dito sa Sara Duterte na to? No? I-comment nyo naman po yan. Kasi ako, mga pre, sawan-sawa na ako sa pagmumukha ng taong ito. Ang kapal, bobo, tanga, diba? Walang silbi, tamad, lustay. Yeah. Oh. Ayon pa sa hearing, yung pumapasok sa mga accounts ni Sara Duterte, galing pa sa drug lords, pera ng drug lord, pera ng madumi. Tapos sasabihin ng tatay niya, I hate drugs daw. Utang ina mo! I hate drugs. You love drugs. Ay nako. Kaya ako mga pre, niluluko na lang tayo nito. Yep, ang mga naniniwala po dito, mga tanga, uto-uto, tarantado, mga manyakis, putang ina nyo. Yan yung katotohanan dyan. Mga naniniwala dito, pareho kayo ni Sara Duterte, boba, tanga, inutil. Ano pa ba? May sasabihin pa ba tayo? Tanginan, dami. Wala talaga to mga pre. Sabi ko nga sa inyo, magaling po manguto ang mga DDS na to, mga Duterte na to. Diba si Marcoleta, mga Duterte, inuto ang taong bayan, inuto ang buong Pilipinas. Ano po yung gamit niyang panguto? Lahat ng may bill na kuryente na 2,000 pababa, libre na yan! Nagsigawan ng mga tanga. Sabi nila, yay! Idol ko talaga yan si Marcoleta. Putang ina! Asan yung kuryente na libre? Wag na sa amin kahit sa mga may hirap na lang. Wag na sa amin. Asan yung kuryente na libre? Pati nga yung sa Purpose libre sila. I think libre yata sila ng kuryente, di ba? Or may bawas lang, kaltas. Okay. Sa panahon po ni Digong, pinatupad yan. Sino po yung nagbabayad yan? Tayo. Parang nilibre po natin yung mga nakasali sa Purpose. Okay? Nilibre po natin sila ng kuryente. Tingnan nyo sa mga bills ninyo. Nakalagay doon. Kinaltas po sa atin yung mga nasa Purpose. Tayo po yung nagbabayad sa kanila. Kanino po nagsimula yan? Kay Digong. Di okay na sana yung mga 2,000 pababa, babayaran na ni Marcoleta, libre na, pero hangin lang pala yun. Pangakong pinako, napako. Tanginang yan. Wala palang silbi. Diba? Wala palang kwenta. Diba? So, hinay-hinay po sa pagiging pag-idolo sa mga taong ito. Hindi po dapat sila iduluhin. Sila po ay dapat
suportahan po natin kung nagtatrabaho ng tama. Pero kung may tama po at puro kasinungalingan yung ginagawa, tangina, dapat nga kalad ka rin yan. Hawakan mo sa ulo yan si Marcoleta. No? Yung buhok yan, kalad ka rin mo palabas ng Senado, iharap mo sa mga tao, di ba? Sigaw-sigawan natin, nasa na yung pangako mo? Ay, baka matanggal yung piluka. Yun lang. Huwag palang ganun. Bad yun, bad. Hindi maganda yun. Baka nakapiluka nga pala. Huwag na. Masama yun. Mali ka na naman, bullpoint man. Bakit mo kakalad ka rin yung tao? Palabas ng Senado, hawakan mo sa buhok. Mamaya piluka yung nahawakan mo. Pwede wala na. Masisilaw tayo. Kayo mga pre, anong reaction niyo po dito sa katarantaduhan ng ating Vice President? And comment nyo lang po yan mga pre, para naman po ay mabasa po natin. Pasensya na, may ako ngayon Makati yung lalamunan ko. Ano po yung inyong reaction, komento dito sa video ito mga pre? Comment down below. Ayan. Wala kang kawala. Kayo ay maganda. Galit sa masama. Ang sa inyo bebenga. Wala kang kawala. Kayo ay maganda. Galit sa masama.